So ayan mga lods at good afternoon. Ito, welcome back sa ating munting channel. Continue tayo. So kakatapos lang natin i-repair yung ABR. So ito na naman, AB9000 Sakura. So ang problem as usual, gaya nung in-upload natin, burnout na naman. So ito. At ayan, at grabe na yung alikabok. So ito yung old model na AB9000. So in GW pa yung ano. Ayan o, in GW. 3 pairs ano, tatlong piraso, 6 piraso kada channel. So as usual, ayan na nangyari, burnout na naman. So bibigyan naman tayo nila ng trabaho. So sa kabilang channel, di naman na burnout, pero kinalawang din. So ayan. At yung sa OCP, yan yung kalimitang problema ng ibang mga nagmamay-ari ng AB9000 na hindi na matrace ang value gawa nga ng na-burnout pati yung board. So although may nakasulat naman yan dito mga lods, ayan o. Yan naman nakasulat o. Ayan. Meron naman siyang nakasulat na 2.7K, 1.5K, 2.7K. Pero hindi po yan ang value. So binago po yan nila. So ang value po nandyan ay tuturo natin sa inyo para ano no. So dami pa rin makikita ko sa grupo mga lods, ang dami pa rin nagtatanong. Nasa YouTube naman natin na siguro hindi nakita yung YouTube natin. So ayan. So itong hindi nasunog 3.3K, and then next naman itong nasunog ay 3.3K, 1N 4148 signal diode. Ulitin 3.3K. Next, 3.3K, 1N 4148, 1.5K, then yung next sa kanya is 1.5K din, and then 1N 4148. So yan po yung value mga lods, 1.5K or 1K 5 ohms. So yan, 1.5K ohms, 1.5K ohms. So yan. So yung dito naman kapag na burnout, so pwede nyo lang gayahin yung kabila. Andyan naman yung value sa kabila, itong isang channel. Kung na burnout man sa kabila or na burnout lahat, so silip na lang kayo sa mga YouTube channel. Meron naman nag-a-upload, no? So ayan, ayan. So meron tayong na-upload nito. Then ito pinapa-recondition ng may-ari ano. So ayan, ito yung anuhin natin. I-share sa inyo. So yan, bago nga pala natin to simulan mga lods ano. Ay habang hindi pa blurred yung paningin niyo diyan, ay pakihit na notification bell at ilagay sa all at pa-subscribe na po. Ayan, para dadami po tayo ano. So ayan, continue tayo dahil si Kulit umiyak na. Then tagalin natin yung board. So yun mga lods, tatanggalan natin yung heatsink nya. At ayan, tatanggalin natin to ngayon lahat. Papalitan natin ng bagong mga resistor ano. Ay ito kasi nagdaan na to ng overload. Pinapa-recondition na din. So para balik daw sa dating ano. Ang nangyari kasi dito pala mga lods ay itong isang channel, ito dito hindi na tumutunog. Kaya ang ginawa nila, tapos yung speaker pala nila yung ano, yung crown na dual yung ano, 18 inches yung sa baba, then 15 inches sa taas yung ano no. Dual 900 watts sa atin, 700 ba yun? Yung dual mga lods ano. So ang ginawa nila, kasi ayaw na tumunog tong isang channel siguro, basta yung sabi ayaw tumunog ng isang channel, pinag-isan la dito sa isang channel, kaya ito nangyari. Kaya yan yung nangyari, overload. So ganyan yung mangyayari sa mga ampli nyo kapag ka ino-overload nyo mga lods. So ayan, at mapapagastos na naman kayo niyan. Kasi ito, tatanggalin natin to, check natin to kailan ang nasunog nito. Itong kanyang output transistor, and then mga resistor, check nyo din yan. Kasi minsan wala na yung reading. Kahit hindi naman sunog, kaya wala yung reading na patay na. So ito, continue lang tayo. Tatanggalin muna natin to, itong channel na to. And then ito, check na din natin kung buo pa ba. Then linis, sabay linis na. Mga lods, ito nabunot na nating lahat. So ayan yung mga value nya. Meron ako i-share sa inyo ngayong idea kung
ano mga need palitan kapag nasunog or nag-overload ang inyong EB9000 ano. So yan yung mga value. Yan, tingnan nyo na lang sa cellphone natin. Ayan. Picturean nga natin. Ayun, kabila. So hindi na makita sa mamaya. Wala na yan, burado na yan basta ganyan sunog ang board. So yun. So dito naman din burado na yan. Although makikita naman yung 3.3K at saka 1.5K no. So dito sa kapag kunyari mga lods natapos niyo na siyang i-repair. Dito napalitan niyo na lahat. So ang next yung gagawin mga lods, pati yung dito sa ating SPP side, yung dito. Lalo na kapag nasunog yung dito sa OCP niya, matik yan ay sunog din yan dito, damay to. Kasi nga ayan makikita mo ito sibak so yun mga lods, sibak. So pag nag-overload po yan dyan, pati dito sa kanyang speaker protection ay damay. So need nyo talaga recondition na lang talaga kapag gano'n suggest nyo lang talaga sa customer na wag lang repair, recondition na diretso. So yan, papalitan natin ito lahat ng mga transistor. So ito, meron tatlong patay na resistor. Yung mga transistor di ko pa na-check. So ito, tatapusin natin ito, then linisan, and then natataniman natin ng bago mga pyesa So mga lods, update tayo. So ito, 4 na oras na bakbakan, natapos din natin sa pagtanim So ito na yung pampalit natin. Kasi isa na lang yung natira sa isang channel. Ito na lang yung natira. So yung dito na channel. Ito. At ayan, may tips ako sa inyo. So kapag sunugan kayo mga lods, ugaliin nyo pong i-check itong mga base resistor. Kasi hindi po yan nasusunog. Namamatay lang po yan. Kusang namamatay lang po talaga yan siya. So ito, tignan nyo Ito siya Ito yung base resistor nila na 4.7 ohms. So hindi naman sunog, pero wala nang reading sa tester mga lods, patay na siya. So ang tendency niyan, may basag kayong or kulang ng power yung inyong amplifier. So ugaliin i-check kasi itong tatlong to, ito talaga dito sunog ito. So pati yung volume ni sir patay yung dito sa likod. Na pinalit kay madam pala to, pinalitan na din natin madam damin. So ito 5 yung burnout. Yan yung mga sirang ayan. Yan yung mga pinalitan natin, mga resistor. So yan kulay blue na lahat. Yung 56K lang hindi kulay blue. So ayan. So nilagyan ko ng thermal paste itong dalawang magkatabi. Para mag-sink in yung init nila. And then pati dito sa ating pinagdikit ko din mga lods para mag-sink in yung init ng driver para mag-balance So yung sa bias naman na ito ay yung dito sunog. So ito yung pampalit natin bago. So ayan, ganyan lang pag-repair mga lods So need lang talaga ng mahabang pasensya at kumbaga pagmamahal sa trabaho. So yung goods na yan lahat, nalinisan natin yung board. Yung carbon ng board tanggalin nyo kapag nabubutas na yung board, butasin nyo na lang. Importante matanggal yung carbon, baka mayan pa yung sanhi na magkokontak kasi carbon na nga. So yan yung wala tayong 1/4 watts, 1.5K. Baka nasunugan kayo. So yan po yung sa OCP nya picture natin para pag may magtanong sa grupo i-send na lang natin kaagad. So ayan, ito tanim na natin para makapag audio test tayo sana working good na to. So ito yung tinatawag na recondition. So ayan, sana hindi na tayo overload na So yung mga lods, salpak na natin. So ito, may iba pa palang problema to.
So sira ata yung ano na to, itong pinaka selector IC oh. So sira pa ata yan kasi ito ito na lang yung aux na lang at saka CD yung nasa-select natin, yung DVD at saka MP3 wala na. So yan oh, CD, aux, tapos wala na. Kunyari ganyan. So bali MP3 sana ganito, DVD, CD, hindi na umiilaw yung MP3 at saka CD, yung MP3 at saka DVD. Pag sa CD nakalagay, meron namang audio. Ayan o. So kung kunyari aux, dapat pag mamatayan siya MP3 na yun ang next mga lods ano. So dapat tutunog na yung FM. So walang FM kasi naka FM tayo. Ayan, wala. Ayun, nabu-bluetooth naman siya. MP3. MP3 yan no, MP3. So wala talaga yung DVD at saka MP3 natin. So ito pa, at saka ano pa yan no, husky pa yung mga volume nya. So pati dito ayan o, hagas-has. Yung low medyo okay pa naman. Yung tweeter natin o. So ito, check muna natin din tong front panel natin at saka kinalawang din pala to. Ayan o. So baka ito yung sanhi na ayaw mag MP3. So ito, palitan, check natin ano. So try natin muna linisan dito or palitan yung mga palitan. Then tignan natin kung magpa-function na tong input. Pag wala pa rin, papalitan natin to. Ito kasi yung sa selector ano, na IC. So yan, okay na yung audio natin. So try natin nga ipa-audio, lagay natin sa CD. So yan, try natin kung magpa-audio tayo kung normal na yung tunog ano. So ayan, normal naman yung tunog no. DWR Remix. Tingnan natin yung balance, parang walang tweeter. Sira din ang balance mga lods. Ayan o, sira. Mahina isang channel mga lods. Baka sira yung balance. Sa tingin ko sira yung balance niya no. So yan, dami palang sira nito. So ito, re-recondition natin to, balik sa dating alindog niya no. So resolve muna natin to bakit hindi to nagpa-function MP3 at saka DVD. So at na magka-idea din kayo kung bakit nagkaganito to no. So in case may mga magkaganito din yung amplifier nyo na EB9000, at least ay may idea na kayo kung paano ayusin. So yan, continue lang tayo, putulin naman natin yung video and continue lang tayo mamaya no. So check muna natin lahat ng component dito, anong pwedeng gawin or papalitan na natin lahat ng potentiometer ano. So ayan, continue lang tayo. Ito, tapos na natin palitan ng volume. So itong dito okay pa naman, goods pa naman. Itong sa low lang no ng ating mic yung may problem. Ito bago na to lahat. So yung sa kanya may halong, ito plastic tong ano pala niya, pinakanab no. So ito plastic. So yan yung mga potentiometer na sira.
Kumbaga kapag tinitester natin, kinukumpara natin sa bago, yung bago mataas yung resistance, tapos yung ito sila mababa na. Tapos kapag galaw-galawin natin yung potentiometer, gumaganyan-ganyan. So yan yung sanhi ng kumbaga hagas-has. So hindi stable na yung palo ng kanyang resistance, ano. So ito, balik na natin at nang makapag-audio test tayo. So yung dito pala sa input sa harap ay may ano pala, kasi nga galing na pala to ibang technician, parang ni-repair na, no. So nagka-short lang yung dito yung hinang sa pinaka front ng ating kasi may IC din pala dito. So ito, may display IC din pala yan. So kumbaga na-grounded lang yung display IC. Itong dito niya sa digital niya, no, kasi digital na tawag dito kasi LED na eh. So itong sa pinaka digital niya na ang driver ay CD 4017 BE. So di kagaya doon sa yun na nasa board ay 4052 yun, no. So yan, 4052 yan ang code niya, number. So ito dito sa LED driver niya ay CD focus, CD 4017 BE. So ayan, continue lang tayo, salpak na natin ulit. So mga lods, balik na natin. So ganoon pa rin mga lods. So ayan, wala yung MP3 at DVD. So baka sira din talaga yung doon, ano. So paano ba natin ito malaman para matrace natin kung saan talaga yung main problem? Kasi sa CDN, so balance na yung tunog mga lods, may tweeter na. So aux, MP3 wala, DVD wala, CD meron. So kasi kanina nung wala itong main amp, so kapag pinipindot natin, meron ang MP3 at saka DVD. So paano ba to? Ito subukan natin to bunutin. Bunutin natin to. Kasi alam ko connected to doon eh, kasi itong parang itong wire na ito yung sa ito yung sa tuner. Tanggalin natin. Tingnan natin. So wala na yung selector na doon. So cancel na, kumbaga cancel na yung IC doon. Try natin. So ayun, nag-function siya mga lods. Merong MP3, DVD, CD, aux. So it means yung main amp natin may tama yung IC doon. Yun, sira nga talaga yan. So palitan natin. So ayan, so meron naman sa front. Kapag ibalik natin, ilagay natin sa MP3, balik natin. So yun, nawawala mga lods. Bunutin natin. Ayun, meron. Balik natin. Wala. So yun, doon ang problem. So doon na naman tayo ulit. So done na tayo dito. Okay na, goods na. So ayan, at patayin muna natin, tanggalin muna natin yung IC, palitan natin mga lods. At ito update tayo. So ito, at morning na tayo audio test kasi hindi naman tayo pwede gabi, no. So ito, na-repair na natin yung dito. So pinalitan ko ulit ng IC doon, selector IC. Ayun, okay na siya. So yung pinalit ko pala sira din. So ito, power natin. So ayan, umilaw na yung DVD. So ayan, lagay natin sa MP3, then mode F. You'll find another. Mo unang radyo, pinapakinggan nyo, mga tropa kami na bahala sa inyo. So ayun, kondisyon na ulit yung tunog. At ayun, at medyo tatagalan naman to babalik sa atin, kasi nga nirecondition natin. Sulok ng mundo, kami ang katropa mo, katropa mo, katropa mo.
malakas na ulit. So testing natin sa ano, audio test na tunog ano. So pause ko lang yung video, ako lang ko ng cellphone. So ito, meron tayong audio, cellphone lang muna. Lakasan natin. Sira yung wire natin. Powered by Arca TV. Try natin yung isa. So hindi naman umiinit yung ating power, itong ating amplifier. So it means condition na condition. So ayan, hindi na hagasas yung ating mga volume ano, ating mga potentiometer. Ang hirap i-balance nitong EV9000 mga lods kasi walang groove yung ano niya, yung pinaka-balance niya, kahit yung original walang groove. So ayan, mukhang done na tayo mga lods. So ayan, continue tayo sa ibang ano na naman, repair na naman. So meron naman tayo doon isang power amplifier na Crown, CE 400 ata yun. So C400 no, so 400 watts. So ayan na tayo magpapa-shoutout, comment lang sa baba ng ating video mga lods. At yung mga nagtatanong naman sa location ko ay Zamboanga City po ako mga lods. So nandyan naman po, tinatap ko sa ating video. So marami pa rin nagtatanong. So panoorin nyo po yung video natin mga lods para makita nyo po yung ating kung ano yung nasa video natin. So ayan, marami tayong tinatap dyan. So ayan, at thanks for watching mga lods ano? At magandang buhay sa ating lahat. Bye bye.